Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? No? Sana lahat po tayo ay maayos naman po ang kalagayan. No? At yun nga, patapos na ang October, no? Mahigit kalahati na. No? So, before you know it, Pasko na. No? Bilis talaga ng panahon. So, ano ba mga kaganapan sa ating barangay nito pong nakaraang linggo? So, unang-una po, no, we're very happy to share na naging very successful po ang ating pagdiriwang, no, ng Elderly Filipino Week dito po sa Barangay San Antonio, na kung saan nagkaroon tayo ng special edition ng ating senior care program in collaboration with Rizal Medical Center. So, again, no, nabanggit na natin before in our previous reports na meron tayong weekly activity, no, na senior care program in collaboration with RMC. Pero since itong buwan na ito ay pinagdiriwang ang Elderly Filipino Week, no, napagpasyahan natin na ipagdiwang ito, no, magkaroon tayo ng celebration at special na edisyon, no, gawin nating mahaba-haba ang ating araw na yon para sa senior care program. So syempre, no, nagkaroon tayo ng special na talk, no, on fall precaution, no, hatid ng ating mga doktor mula sa Rizal Medical Center. And of course, no, bukod diyan, nagkaroon ng ating mga usual na mga mild physical activities, no, mga stretching, no, yung mga mental exercises na ginagawa. And no, nagkaroon din tayo ng mga paraffle and distribution of goodies, no, sa ating mga mahal na senior citizens. So, higit kumulang 150 rin po na, or 150 to 200 senior citizens ang dumalo, no, dito sa ating special na araw na ito. At again, nagpapasalamat ako sa ating mga collaborators, no, mga doktor mula sa Rizal Medical Center. Of course, no, ang aking pagpapasalamat din sa ating mga ibang collaborators and sponsors, no, nandiyan ng Birch Tree Advance, no, ang Julie's Bake Shop, ang Flanax, and of course, ang Akay ni Sol. No? Maraming salamat dahil sa inyong mga tulong, no, naging successful ang ating isinagawa na activity po na ito. So, syempre, no, special shoutout din syempre sa ating mga mahal na barangay employees na talagang siyang nagtulong-tulong, no, mula sa pag-iimbita, sa pag-aayos ng venue, no, maiayos lahat ng mga kakailanganin natin para maging maayos itong ating pagdiriwang ng Elderly Filipino Week. And of course, most importantly, no, ang aking pagpapasalamat sa ating mga senior citizens ng Barangay San Antonio, sa ating mga mahal na lolo at lola, no, kundi dahil sa inyo, no, sa dami ng inyong pag-attend, no, ay hindi rin magiging successful ito pong ating event po na ito. At syempre, no, bahagi po ito ng aming patuloy na layunin upang maiparamdam sa inyo ang tunay na alagang BSA. And of course, no, sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating mga programang pangkabuhayan, no, ang ating mga livelihood programs ay sunod-sunod na po na isasagawa dito po sa ating komunidad. Unang-una po dyan ang ating participation sa SPES program or ang Special Program for the Employment of Students. No? Of course, this is a program by the Pasig City Local Government. And sa ating barangay, no, meron tayong tatlo na participants, no, nitong SPES program. And currently, no, sila ay deployed and employed, no, sa tanggapan ng DOLE or Department of Labor and Employment na matatagpuan dito din po sa Barangay San Antonio. So again, no, maraming salamat po sa programa po na ito. At syempre, doon sa ating mga SPES participants, no, galingan nyo dyan. No? Malay nyo, ma-absorb kayo dyan ng inyong mga supervisors or superiors. No? At ganun din naman, ang layunin naman ng SPES ay bukod sa ma-immerse kayo, ay mas magkaroon kayo ng pagkakataon, no, na magkaroon ng employment talaga, no, dyan sa mga kumpanya na kung saan kayo naka-deploy. So again, maraming salamat sa Pasig LGU at gayon din sa Department of Labor and Employment. And of course, special shoutout din po kay Kagawad Ping Aguilar, no, sa nung nakaraang weekend, no, tayo nagsagawa ng isang seminar and workshop, no, on proper food handling
and safety. No? Of course, ito ay ang seminar na ito ay hatid po natin para sa ating mga mahal na karinderya and stall owners, no? Dito po sa Barangay San Antonio. At syempre, nagkaroon tayo ng resource speakers na mga chefs, no? Dalawang guest chefs natin upang i-share ang kanilang knowledge at ang kanilang expertise, no? Pagdating sa food handling. No? So nawa ay nakatulong, no? Itong ating ginawang seminar, no? Para sa inyong mga day-to-day operations sa inyong mga tindahan. So again, maraming salamat sa Committee on Livelihood, no? Of course, co-chaired by Kagawad Ping Aguilar, sa ating mga barangay employees na tumulong para maisagawa natin ng maayos ang ating seminar and workshop, and of course, no, sa ating mga attendees, no? Maraming salamat. Ang dami, no? Nakakatuwa na marami ring naka-attend sa ating mga karinderya and stall owners, no? Dito po sa ating seminar and workshop on proper food handling. And again, no, i-flex naman natin, no, nakakatuwa na ang ating mga atletang BSA ay patuloy sa pagdala, no, ng pride para sa ating barangay. So, meron tayong dalawang atleta na kamakailan ay pumasyal sa ating tanggapan upang ibahagi naman, i-share sa atin, no, ang kanilang mga recent accomplishments, no, sa kanilang mga sports, no, na nilalahukan. So, unang-una po, ang ating pagbati kay Miss Sofia Ignacio, ang ating taekwondo champion, no, na siyang nanalo muli ng back-to-back na gold and bronze medal sa kanyang recent na taekwondo competitions na kanyang sinalihan. So nakakatuwa itong si Sofia, no, suki na rin natin ito. At itong batang to nakakatuwa, pagkada mananalo siya, pagkada may achievement siya, no, mag-reach out siya sa atin, magme-message siya sa atin upang i-share naman ang kanyang naging success, no, sa kanyang mga competition na sinasalihan. And again, no, Sofia, congratulations. Of course, keep it up at lagi kaming nakasuporta sa iyo. And ito naman, bago naman natin na atleta, no, si Mr. Lucas Quizon, no, ang ating pinakabago na jiu-jitsu sensation, no, ng barangay San Antonio na kamakailan ay pumasyal sa ating tanggapan upang i-share ang kanyang naging panalo, no, ng silver medal sa isang jiu-jitsu competition sa Japan. No? So nakakatawa to si Lucas, pamangkin pa pala ng aking college schoolmate. No? So naging masarap ang kwentuhan, no? Hindi na nga tungkol sa jiu-jitsu ang naging usapan. Pero again, kasama niya ang kanyang parents na very proud din sa mga achievements ni Lucas. So again, no, kay Lucas, no, pagpatuloy mo rin yan, sabi ko nga, pero syempre, huwag niyo kakalimutan ang inyong pag-aaral. Ha? Syempre, i-balance natin, no, ang studies natin at gayon din ang ating participation sa sports. So syempre, ang Barangay San Antonio ay naghandog muli, no, ng konting pan-Jollibee, di ba? Pan-Jollibee. Na our way of showing our gratitude, no, sa ating mga atleta na nagdadala ng karangalan para sa ating barangay. So again, maraming salamat, no, Sofia and Lucas, no, for bringing pride once again to Barangay San Antonio. And congratulations, no, and of course, we are very proud of your achievements, and of course, keep up the good work. And mga kabarangay, important announcements, no? May mga parating tayong mga ganap dito po sa ating barangay. So unang-una po, no, this coming October 21 ang ating Barangay Assembly Day, no? So October 21, this is a Monday, 8 a.m. dito po sa ating barangay covered court. So as you all know, ang Barangay Assembly ay mandato ng batas sa lahat ng 42,000 barangays, no, sa buong Pilipinas na kami mag-ulat ng aming mga achievements sa taong bayan for the last 6 months. So this is a semi-annual report of our accomplishments. No? So bukod sa, syempre, ibabahagi ng inyong lingkod ang state of the barangay in terms of finances and other programs and activities. Syempre, pagkakataon din po ito para i-showcase din po ang mga accomplishments natin sa iba't ibang mga committees na handled by our barangay kagawads as well as our sangguniang
kabataan. So, inaanyayahan ko po ang lahat, no? Kung makakapunta kayong personal dito, mas maganda, no? Para makita nyo kami in the flesh. Pero again, since it's a Monday, yung iba may work, no? Pero naka-ere naman po tayo, no? Naka-Facebook live tayo ng araw na yon. And of course, pag hindi nyo mapapanood yung live, may playback pa rin naman po, no? Para sa ganun ay matunghayan nyo, mapakinggan nyo, mapanood ninyo ang aming isasagawang pag-ulat. So again, no, aking pag-anyaya din po sa ating business community, no? Sabi ko nga dapat weekend daw ang barangay assembly, pero iginigiit ko talaga na dito sa ating barangay ay gawin natin ng weekday kasi nga mahalaga na makapunta rin po ang mga miyembro ng ating business community dahil majority, no, sa ating barangay ay business community talaga. So again, tumutok po tayo, no, sa Facebook Live kung hindi tayo makakapanood, but then again, makakapunta. Pero again, doon sa mga makakapunta naman po ng personal, no, we highly encourage na makapasyal po kayo sa ating Barangay Assembly sa Lunes, October 21 at 8 a.m. And of course, no, monthly programs natin. Ako nga pala, a-announce na natin to. Oo, kasi nga next week wala tayong ere ng Kapitan's Report, no, dahil ang i-ere natin ang ating Barangay Assembly Report. So, ito na ang huling pagkakataon ko ngayon na para mag-imbita para sa ating mga darating na mga monthly program. So, unang-una po, no, ang ating BSA Pray and Play program, our free monthly youth camp, no, dito po sa Barangay San Antonio. Ito i-advance naman natin, no, sa this coming Saturday, October 19, no, at 10 a.m. No, ang ating gaganapin na monthly youth camp. And our main collaborator for this Saturday's Pray and Play session is Bagong Ilog Christian Fellowship. So inaanyayahan ko po ang ating mga BSA youth, no, mga batang San Antonio, no, na mga scholars po natin, no. Sana po ay makadalo kayo, no, at maki-cooperate, participate sa ating gaganapin na BSA Pray and Play program. And sa October 26 po, no, ang ating Basura to Ayuda program, our monthly Basura to Ayuda program, ating Bayanihan Solid Waste Management program dito po sa Barangay San Antonio. So we have 2 drop-off points para sa ating mga recyclable waste. At ito po ang Garnet Road, no, tapat po ng Mega Plaza Condominium. Gayon din dito po sa ating Urban Garden, sa dulo naman po ng General Kapinpin Street, corner General Lim Street. So this will be from 8 a.m. to 11 a.m. So yung ating mga kabarangay na nag-iipon, no, nagsesegregate sa ating mga tahanan, no, inaanyayahan po namin kayo sa October 26 from 8 a.m. to 11 a.m. para sa ating Basura to Ayuda program. And last but not least, no, ang ating sa October 26 din po ang ating BSA Siningaling program, our free monthly art workshop, no, na ginaganap po natin dito po sa Emerald Avenue during our carless weekends. And no, Halloween special na pala ito, no. So asahan niyo po ang ating mga arts and crafts na gagawin ay mga Halloween inspired, no, na arts and crafts. So iniimbitahan po namin, of course, ang mga young ones and ang mga young at heart, no, na makiisa po tayo, no, join po tayo dito sa ating monthly free art workshop, no, ang ating BSA Siningaling program sa October 26 from 9 a.m. to 11 a.m. sa Emerald Avenue. And of course, no, mga kabarangay, mga taga-subaybay po natin, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong in the know, no, sa ating mga kaganapan dito sa ating barangay. Of course, nais ko ring samantalahin ang pagkakataon na makapagpasalamat sa ating mga property managers dito sa ating barangay, no, yung mga kondo na siyang nag-share din nag-share din ng ating mga announcements, no, ng mga kaganapan natin sa ating barangay. Actually, natuwa ako nung nakaraang senior care program natin. Sabi nga nung ilang mga seniors, nakita namin yung announcement sa elevator, 'di ba? So, at least it's a good indication, no, na yung communication, na the channels are there, no? So malaking tulong talaga
na sa tulong ng ating mga property managers, mga building admins ay napapalawig yung impormasyon patungkol sa mga activities natin dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagsaserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the barangay council, the SK Council, our social media team. Maraming salamat po sa inyo. Of course, sa ating mga benefactors, donors, mga collaborators natin. Ako, kung wala yung mga collaborators, no? Talagang kayo ang nagdadagdag ng sustansya, no, sa aming mga activities, no, dito po sa ating barangay. And of course, last but not the least, ang ating mga mahal na constituents, mga kabarangay po natin, of course, our netizens. No, maraming salamat sa inyong patuloy na partisipasyon, tiwala, and of course, sa suporta na ibinibigay nyo para sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal. Let's keep the faith. Ika nga, patatagin natin ang ating pananampalataya. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.